Ingatan po si Eric San Juan sa kanyang Whistle Blower. Si dating Pangulong Ramos ay maraming inikot na kapareho ng ginagawa ni GMA, pero yung perception index ay naging favorable kay Ramos. Hindi kapareho ngayon na talagang from day one pa lang ay hindi ho naagapan at talagang nakandaleche-leche etong Pangulo na sabi nga na napakasipag pero tinimbang ngunit kulang dahil nga po sa they're not getting their acts together. Yan ang talagang problema ng isang liderato na pagkakumuha ka ng basura, ay basura din ang labas. Hindi naman ho sa pag-ano, actually marami naman pong taong gobyerno, lalong-lalo na po sa career, employees ng press office, na magagaling po dyan, kaya lang wala na pong nagiging will to fight, but only the will to survive dahil siyempre nakita nila na mas matalino pa sila sa mga nilagay sa pwesto at alam nila na yung iba dyan ay mga corruptors. Kaya nawawala na ho ng gana yung mga taong empleyado na gumagawa ng tama. Kaya come what may, bahala kayo dyan. Bahat importante ay kumikita ako ng 8 oras na walang ginagawa at kahit na gusto kong gumawa ay hindi ko magawin dahil nga po sa nanakawin din naman ng mga opisyal ng opisina ko. Ayan, ganyan po ang nagiging thinking. Kaya look what happened to GMA. Lahat ng katarantaduhan, lahat ng mga paninira. Katulad ng kaninang maga lang, sample ko lang sa inyo, na despite na nagpakita na nga si Mike Arroyo sa television kagabi pa, nakasama itong mga Pilipino, at siguro ay ang masama pa na nangyari ay dahil hindi nakakakita ng mga Amerikanong katabi si Mike Arroyo sa television. Kala nasa Pilipinas at nanloloko lang daw si Mike Arroyo, isipin mo yon, ha? Ayan, hindi dapat nangyayari yan. Hanggang kaninang umaga ay marami pa, isipin mo, mga matatalinong tao, malalaking tao, na talagang nagsisigurado kung talagang nandun na ba si Mike Arroyo sa Amerika. Diyos ko po. At sinabi ko nga sa inyo nung isang araw na hindi lang ngayon pumunta si Mike Arroyo, pati doon sa pagpunta sa LA en route sa Colombia at Brazil, ay nando si First Gentleman. Isipin mo, sinikal ang tao. Bakit? Thank you sa press office. Ganun kagaling itong mga press officer natin na nagkandaloko-loko yung mag-asawa at ayaw paniwalaan dahil nga po sa perception na talagang huhulihin daw si Mike Arroyo sa Amerika. Alam niyo po, ang Amerikano ay magaling lamang po yan sa, hindi naman po lahat, ulitin ko, meron pong talaga yung policy nila ay hindi ho fix ang ilang foreign policy at hindi rin po by the book ang kanilang mga diskarte sa mga liderato na kinakausap nila at nagiging katransaksyon nila. At remember, nung panahon ni Marcos ay despite sa mga katarantaduhang ginawa ng hindi lamang po ni Marcos kundi po yung mga taong gobyerno nung panahon ni Marcos, pero sila ay hindi sila iba po yung tinitignan at tinititigan. At yung imbis na pumaling sa kaliwa, ang kanilang mata ay hanggang kanan na lamang para kahit na anong kapalpakan na nangyayari nung panahon ni Marcos ay baliwala at parang wala silang napakinggan at wala nakita. Pero nung sila ay defiant na si Marcos sa kanila, look what happened to Marcos. Sila na po ang nanira kay Marcos at sila na rin po ang nag-recruit ng mga maninira sa Pilipinas at kung paanong within the loop of Marcos ay tumalab ang kanilang Saywar operation hanggang sa nagkanda-away-away nga etong sila Enrile Ramos at Marcos in the process at ng kanilang mga surrogates. At ganyan-ganyan din na naman po rito. Remember, ay bago umalis si Ginang Arroyo papuntang Amerika, ay kung ano-anong paninira ang pinalabas, lalong-lalo na gumamit pa ng mga Pilipinong mga na Amerikano na ngayon na nag-create ng anti-graft NGO o council sa Amerika. At hindi lamang yung pamilya, ang first couple lang sinira, kundi po pati ang kanilang mga cronies at mga loop, yung mga politicians at mga ikangay
government cronies at business cronies ay isinama sa listahan ng may kaso daw sa Amerika kahit na walang katotohanan. Hindi naman alam nitong mga Filipino-Americans, akala nila ay ang ginagawa nila ay talagang totoo. Without their knowledge, lalong-lalo na yung ilan dyan ay wala naman trabaho. At siyempre, ay nauto na magkakaroon sila ng, magpapartake sila ng parang percentage out of the money na makukuha sa mga Pilipinong corruptors. Ayun, look what happened. Meron ba sila nagawa ngayon na pumunta ngayon ng first couple at yung mga taong gobyerno sa Amerika? Wala po. Dahil ang Amerika, ang gobyerno ng Amerika ay pikit mata o biglang naduling at walang nakitang kasagwaan sa naganap dito, pati yung sinasabing human rights atrocities. At hindi lamang po yan. Hindi, kung mababasa nyo sa internet at yung mga pahayagan sa Amerika, Diyos ko po, ay hanggang kaninang madaling araw ay kung ano-ano mga sinasabi ng mga pahayagan sa Amerika, lalong-lalo na po ng Washington Times. Pero yan po ba'y tumalab? At very clear na ito ay mga palipad hangin para lalo magpanik si GMA at hindi makaporma sa mga bargaining. Wala pong bargaining strength si GMA habang nakikipag-usap kay Obama. Kaya yung sabihin mo na litany of sins ay lalabas pa ni Obama, no need. Dahil nilabas na sa pahayagan nilabas na kung ano-ano ang kasalanan ng gobyerno at kung anong perceived na kasalanan ng leader natin. So, look what happened. Kaya nga, very brief ang usapan at hindi masyadong mahabang usapan. Hindi naman hello and goodbye. Dahil very clear na tinutusan. Ulitin ko, sinabi ko, tinutusan ng ating Pangulo na siya ay ngayon ay coordinator na ng Amerika sa Asia. Wow! Isipin mo, parang utusan na dapat itong sundin mo at wala no ifs and buts. Ano sasagot naman ng Pangulo? Very clear. Without health telling us, yes, master, yes, master, yes, master. Nakakalungkot. At very clear, hindi po tayo nagkamali at hindi po nagkamali ang ating mga listeners, ang magagaling na mga whistleblower listeners sa kanilang mga input na pinapadala sa atin na tayo po ay gagamitin. At ayan na nga po, at tama rin po yung sinasabi ng ating kaibigang si Bill Esposo na ang Pilipinas po ang gagawing ground zero ng Amerika sa laban nila sa China. At very clear na tumiming pahuyan sa libro ng ating kaibigang si General Victor Corpus, yung DMAC points, wherein ay kinounter ni General Corpus yung libro na ginawa o yung analysis na ginawa ng Politburo ng China through their two military strategists na si Colonel Kiao at Colonel Wang doon sa tinatawag na ano ba yung war? Baka makalimutan ko. Unrestricted war. Na yan din po basically ang laman ng libro ng ating kaibigang si General Victor Corpus. At doon sa libro, at kaya mas lalong mas matindi yung kay General Victor Corpus dahil pinakita niya ang napakaraming mga sophisticated armaments, warfare, mapaeroplano, mapabarko, all kinds of weaponry na gagamitin just in case matuloy itong global war.